Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Pilipino. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa pang-agrikultura, ang inyong source of daily news, talagang siksik sa kaalaman, ating ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Sa pang-agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. John Candelario adag kami sa mga informasyon doon naman sa Management Information Section sa Department of Agriculture. Ang atos iyan nga pagdulong sa pinakauliman mga balita sa bahin sang agrikultura mga kaabyanan. Pero bago na ang atos iyan nga mangin kaupo din ng while, resource person naman for this edition, si Engineer Ayan Silvin. Ang atos iyan nga mangin kaupo man for sa paghibalo naton to iya sa Management Information Section. And maayong agagid sa mga aton sini nga mga kaupod, mga agri-partners naton, mga nakatutok for this morning sa aton sining pagpangalagad si John, kung ara si John Candelario, and sa aton sini nga pagpakigangot man sa Pag-asa Iloilo ang ato sa paghibalo sa latest update sa nakatsang panahon si Charlie Depra ala sa atong linya. Charlie, maayong aga, anong nakatsang panahon sa bunga Webes? Yes, ma'am, may aga. Charlie? Yes, ma'am, may aga. May aga sa kanya pa lang mag-ito. Yes, Charlie. Yes, ma'am. Hello. Go ahead. Anong pinaka-latest sa panahon siguro? So, ayun, nakatuparang maraming lang, may ginto na ito na ito. Southwest Turning Flow, nagating ko sa western section sa Northern Luzon. Samtang ang Western Visayas, pwede ko na rin sa Sililo. Karoon nga adlaw, nagpangibagong ng sa magalang sa magalang niya kalagitan. Mataas ang chances sa mga isolated sa mga patlat at pilot na nagawag sa lahat ng mga light thunderstorms. May natabtok makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat ng dagat na bagatnan. Magkatala sa mga natabtok makasarangan niya pagdating sa karagatan. Anton sa akong temperatura, nasa 26, kung sa patrati, sa 26 grado, adlaw marabot na kalasing sa 26 karon niya aga, magatunod, alas 6 o sa karon sa hapon. Kaya kamay pinakauli na nakasang di kan sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Yes, Charlie, ang amon sa nabatsikan diri karon ITCZ, no? Subukan ka medyo may pag-ulan-ulan gamay. Asam lang ako, hindi natin aplikado sa ITCP. Ang nakakuran na kakaitan ng South Sarang may makaulan ha. Pero wala pa naka-declare ang Pag-asa na may may ang wet season. Yes, so far wala pa naman kita sa official na office ng aton nga rain season na pagkatulugan natin. Pero patulungan kita sa rain season natin. Pero later on, siguro kung hindi naman mabatya ganin pagtupas sa ulan, may heat index, o kung heat index paggalabot sa pila, Charlie? Yes, so far, kung heat index karoon nga tao, positive kaya pa magalapot sa 41 degrees Celsius. Pero may disturbance, no? Kabungan na monitor? As may kita ka LPA, sa buwasang Philippine Area of Responsibility na sa western portion sa parts ng ating impulsor, pero ang LPA, ano po man natin sa pag-development to at capital depression. Kaya, so far, di pa ito sa Western Visayas, hindi makita apektado sa Philippines. For this time, may mga area sa Batangas, sa Iloilo, sa mga municipality, for example, sa Cabanatuan, may mga nagatupa nga ulan sa karon. Yes. So far, may mga pag-ulan din na na-experience sa karon. Nilagay ko pa sa Gimaras, dito sa may southern portion ng Iloilo, sa San Joaquin, Gipan, and yung southern portion sa Lactique. Pero ang ulan nga ni, bali gabubo siya, Charlie? Anong expect naton or naggalabay lang yun? Yes, so far, mga
papamalian ng mga paulan, mga 1 to 2 hours localized thunderstorm. Hindi pa ko expect mga paulan. Okay. Charlie, salamat. Basta may nado sa luwa. Yes, mayong aga na pati ang mga kabiyan ng Charlie Depras ang pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinakaulihing lakat sa panahon. Ang sabahin sa mga areas ang ulan-ulan sa karon, no? Manami ini sa mga siguro hindi lang gid mention sa pag-asa, hindi lang gid masyado ang pagtupa sa ulan. And sa mga area naman, may mga area naman na wala sang pagtupa sang ulan. Kaya nga tang oras, Philippine Standard Time, it's 5:13 sa ating sa pagpangalagad sa programa. Ang ating siling pagpapigangot sa kay Engineer Ayan Sinobin and ang ating siling paghibalo sa sining section sa Department of Agriculture, ang Management Information Section. Ara siya sa ating na line via Zoom kita. Ibalo natin dala ang mga katungdanan sining section o opisina sa dalawang sa Department of Agriculture. Engineer Ayan Sinobin, maayong aga. Ngayong aga, Monday, paglabilapit sa tagpalamati sa Radyo Pilipinas sa Iloilo, ang ating mga mangunguna sa buong aga. Kaya daw manamikid na balita ni pinagaulan-ulan diri sa aton sa syudad sa Kabanyohanan sa Iloilo. Yes. Madamo gid salamat sa pag-imbita sa aton. Yes, sir. Ang ating siling na pagka-istoryahan subong is the Management Information Section. Ano pala ang pinaka-function o responsibility o kung katungdanan sining Management Information Section, Engineer? Okay, ang Management Information Section, ako tawag natin na MIS, kita ang pinakauna o pinaka-leader sa pag-develop at pag-implementa sa mga reliable pag-effective na mga information kag communication technology systems sa atong departamento sa DA. So kita man ang tanaw sa seguridad, ang security, integridad, kag reliabilidad sa tanan data including ICT and infrastructure kag tanan nga within sa department. And ang ating opisina natuma sa tatlo ka-area. May kita database management sa systems and application development kag kita man ang responsibilidad man naton ang network operations and management. So sa mambing sa database management, kita naga-store, naga-cleanse, naga-process ang tanang data within sa atong departamento. While ang systems application development, kita naman niya naga-formulate, kita naga-ubra sa mga policies at mga operating standards ng ating mga information systems. So, paron, ma-discuss natin later on sa ating pag-ginawaan on dire, mabala natin kung ano mga systems na na-develop natin diri sa departamento. And ang last natin is ang network operations management. Kung sa mga layman's, paano kita makakonect sa internet? Anong wifi natin? Ano ang mga seguridad natin? Ano ang server natin? So kita na ang nag-monitor, nag-maintain sa natin na integridad at seguridad sa natin na below network sa department. So ano na ang ating function sa MIS diri sa department. Hello, Ma'am Bill. Hindi ako mabatihan. Engineer, ang inyong function is more on technical, no? Unlike sa public. Yes. Yes. Go ahead, sir. Sorry, Ma'am Bill. Medyo nadula lang ako. Yes, it's more of a technical. Kita sa department, it's more of the support sa tanan operations staff of the department. Yes. Sir, ano naman ang mga type of data systems nga ginagamit sa karon for management and operations?
Okay, natuwa sa duwa ka maning ang ato na data systems. Isa ini administrative system tawag sa operational systems. So, under sa administrative systems natin, ay ginatawag kita UCAS or Unified Comprehensive Administrative System or systems. So, within the may arap kita ng mga personal information portal, may property management information system, may arap kita ng mga daily time record system, travel order system, and document tracking system. So, those are mga systems na implement natin within sa aton. But on the operational side naman, may arap kita ng tawag na dashboard for ang MIS na dashboard. May arap kita na ABMS, okay? Or ang mga ABMS stands for Agricultural and Biosystems Engineering Management Information System. Yung sabihin, ginamanage na ginawa ko ang implementation sa ating mga intervention, especially on agricultural infrastructure projects. Sa atin, may arap na kita ginatawag na OMS or Operations Management Information System. So, dili na system, ginagamit ni sa NPA for the submission sa ating mga targets and accomplishments, especially those mga committed targets natin. So, ini ang mga ginagamit natin ng indicator kung how to the department ano yung na-accomplish ang atong departamento. So, dili kita ginabasihan kung musta na kita, di na kita angatag na bala sa atong mga beneficiaryo ang intended na mga benefits na para sa ila. And may isa pa din kita na system is ang PDs. So, PD stands for Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System. Kung sabihin, consolidate ang mga Farmers and Fisher Folk cooperatives and enterprise. Okay? And agri-fishery enterprises. So, dili, makalihon kita sa polisiya pag budget allocation para sa ina. Wherein makapa-implement kita sa programa na sa department. Okay, yes. Hindi na bago ko ihaboy ang ikatatlo nga pamangkot sa imo, kita na digwa sa pagpanamayaw ni John Candelario. John, mayong aga, kumusta? Ang panahon dira sa Antique. Pwedeng mag-being good morning. Atong resource dito sa mga anak si Indy. Mag-being live kita din siguro sa Valderrama. We try na i-stop doon natin internet connection. But for the continuation sa atong pag-istoryahanan na lumod naman sa MIS, ang Planning and Evaluation Division sa Pumada. Maayong aga sa atong naman. Yes, outdoor ang background ni John. Why kaulan? Wala. Yes. May next question kita, John. Go ahead sa imo pamangkot. Regarding naman sa atong data collection engineer, paano natin collect, ano nga itong mga pamagi, paano natin gina-store, kaya gina-manage naman within our section. Very good morning, John. Sa department sa ating MIS, sa department nato, ang kada operating unit nato nakasubmit kita sa data, submission ng data nato either physical or through system or virtual. So, ina nga data, magasunod sa ato ng system, and then either through information system, either soft and hard copies, and then that will be stored. But before storing that, gina-cleanse natin, natinbuhan natin. Possibility of that, probably may application. Another one is probably data ngayon na is not within the standard or the formatting na required sa atin. And also, after that, that will be processed and then will be stored under sa atin network attached storage. And then, if somebody from our sa ating departamento may mga data, often ang iba rin ng mga clientels natin, like for example, mga nag-research, mga estudyante, and other national government agencies na nakatagpo o nagasulat para makukuha sa impormasyon na gina-require nila. So,
So, amo nang aton na kung paano natin gina-manage ang aton na data. Yes, engineer, ang mga inyong data, no, from different, may mga MIS man sa mga different LGUs or sa DA siya. Okay, sa ating sa mga NGOs, may ara kita from other banner programs natin, may mga reporting system kita. And one of that is ang planting and harvesting reports natin na gina-require. Also, ang mga damage reports natin. So, ang mga data, halingin na sa mga local government units. So, paano na itong masigurado nga ang kamatuod o kung gusto ang ining mga data kag ang security sini, no, ang data accuracy and security sini, Engineer Ayan? Yes, ano naging ang pinaka-importante ang veracity sa informasyon na matutulad, hindi siya fake news. Yes. So, during that report, hindi lang na siya gina-accept report, but gina-validate na ang kinatong report together with ano programs na ang shield ko. Sakto pala i-explain natin, especially sa damage report. Sometimes mas malapit ang damage sa area sa land area sa munisipyo. So, it needs a lot of validation para ma-handle natin ang data natin eksakto. Since nga, kung ang data natin hindi eksakto, garbage in, garbage out, diba? So, kinahanglan natin, i-verify, and all those data, natin hanggang natin, or ginabato natin, we have a responsibility na secure na. So, may harap itang RA 10173 or Data Privacy Act, so kinahanglan natin mag-adhere dapat para hindi kita mag-ikot sa mga alay. And as point engineer no, sa planning, monitoring, and evaluation, ano naman ang role nyo sa MIS sa pag-suporta sa mga plano kung decision making niya sa ating division? Oo, Sir John, dako gid ang bahin or crucial gid ang support sa MIS as to the planning and decision making naton, especially sa management. So, kita sa MIS, nag-provide some information infrastructure upon ang tawag na physical o virtual na component sa pag-collect sa data, pag-store, pag-process, pag-distribute sa data. Kaya paano siya gamiton. So, kinahanglan maging efficient or effective ang pag-manage natin pag-utilize ang data. So, ano ang mga rules sa office natin? So, number one, ang lagi natin ma-review is data collection and analysis. Okay? So, dira, inatinduan natin or data cleansing, pinaprocess, analyze ang aton na data. So, kung makita natin sa aton na pag-process na or pag-output na, may kita na tawag mo din na tanaw ang mga trends ang aton na data. Okay? And ginatanaw natin kung ang past performance natin versus aton projection natin sa pagka-following year o ano ang aton trailing obra niya. And then, aside sina, may tawag reporting visualization. So, ang report natin na o ang data natin na paano natin i-convey ang information na. So, kinahanglan natin mag-visualize or mapakita kung paano siya ano din siya ng mga data. And not only visualizing some data, but also paano makapos mapakita ang data. And then, MIS also provide interactive tools. Okay? Like for example, we have dashboards at MIS. So, ang ating dashboard is a real-time, especially on the financial matters natin. How do we accomplish na sa ating financial versus sa ating physical. And also, through MIS, we can identify problems, ano mga potential problems or mga gaps or issues along with the implementation sa ating proyekto. So, pakita natin kung
may ara ko lang kita ng indicator nga or indicators na wala na perform or insufficient pa, tinanglan pa sang action. And lastly, siguro, malaman natin na data ko no is the new oil. So, ang oil, kinahanglan pa i-process para makagenerate sa gasolina, diesel. Same as true sa data. Kung ang data hindi natin pag-i-process, hindi natin ma-refine into a more valuable or reliable nga sa data. Nakikita natin ang importansya sining MIS, sining section no, sa Department of Agriculture kung ano ko use all para sa mga kung ano nga mga hilikoto no, pag may basihan ang mention kanina ni Engineer Ayan ang gusto nga mga numbers o kung numero pag mga information. So, sir, mga ano na ni katuig ang pag-create ng MIS sa DA? Ang pag-create ng MIS nag-start yata sa pag-rationalization. First na rationalization ng department that was probably around 2016 or 2018. I'm not that particular sa date, but during the time, mo pala na ang pag-create ng MIS sa department. Yes. So, nag-start lang kita at first sa ICT, tanang infrastructure sa ICT, but later on, nag-develop kita into more of sa data na, and then together how we secure that data and also our infrastructure, ICT infrastructure. Mm-hmm. So, bum sir, anong mga may ara ba lang, mga ongoing kung mga gina-ara sa pipeline sa inyo sa section, sa inyo sa pag-upgrade bilang digital? Yes, ma'am. Dako bilang challenge na mo subong because of ang direction sa ating director Artia. Ang atong ginatanaw subong or ginastrengthen natin ang atong dashboard wherein dashboard natin is a one-stop shop para sa mga employee natin. And not just only for personnel use, but also as for operations. Like for example, ang atong financial and physical accomplishment na dashboard natin, which in real time, so kung may mga changes ang budget natin sa accounting, makita nyo natin kung din how to the logistics, Department of Agriculture logistics naka-perform. So it is a tool na magamit natin, ginagamit na subong para mabalaan natin kung nasabihin na kita, din na kita ang department. And also, not only sa physical but also sa physical accomplishment natin. So, balaan na pinariyan na baton bala na sa atong mga kooperatiba o asosasyon. So, pinahanglan, with the direction ng director, mabasig kita. So that is why we need this system para makapita natin, mag-gauge natin kung sa tingin na ang ating mga operating units. And also with that, isa sa mga handong natin sa mga tuig na ma-implementar ang ating interconnectivity sa tanan na DA offices. So as we all know, ang DA office is not just within the city lang sa outskirts ng city, sa Bundatanan, but also with other na mga provinces. Ang lokasyon nila ni Manding is located sa mga areas na wala din sa Pilipono o wala din sa putok-putokan sa bukid. So, pinahanglan natin sila taglaan sa interconnectivity. So, we are actually doing some things na pwede natin sa ilang data, including sa ilang Pilipono. Mm-hmm. So, hopefully Manding ma-realize niya siya, ma-realize within this third quarter. And sir, bali sa inyong section, bali pila ka kabilog ang inyong staff? Nandun sa subong sa daan subong MI staff, may ara kita 5 ka subong kabilog.
Ah, sa lima, medyo may constraints lang kami, pero sige lang. Matuwa natin. And sa Liman, sir, enough sa pag-gather sa mga data, pag-input sa mga computer abi sa bilog na region? Those are mga challenges, but sometimes daw ka na namin sa pag-uwi kung may mga challenge. So, okay lang. Yes. John? Okay. Ano ka lang, engineer ha? Na-mention mo ang mga challenges. So, anong mga challenges na ginatubang karon sa pag-maintain kag pag-update sa information systems? Okay. Mambing ay sa na ko na challenge natin, no? Security threat natin. Actually, kahapon, we installed ang mga monitoring threat appliance natin sa opisina sa server natin. And we found out there are 86,000 possible intrusions. May gusto mag-atake sa atong data. So that was information kahapon, siguro sa mga nataas na. And ito kita, may mga firewalls kita, may implementar, and those threats na na patukan. And aside sa security threats na pinapangtubang natin, second siguro is more of some scalability. So, really, ang atong opisina, ang atong departamento nagadako sa dako. Ang atong kliyente, ang mga farmers nagadamo. So, we need to pop up with the demands natin para maging atong performance maging acceptable. And another one na challenge natin siguro is on sa cost of maintenance. As we all know, ang IT equipment medyo mahal, but we need to balance atong cost versus atong reliability. And the last siguro, wala natin, ang ICT natin is a very fast na technology. ICT is very fast ang change sa ICT. So we need to cope up with technological advancements. So it's not just about the equipment, but also sa aton kita na empleyado, kinanglan natin continuous learning, i-adapt ang mga bagong teknolohiya na nag-aabot sa aton. So, probably man din, nakita natin ng mga challenges along with sa MIS natin. Yes. Sir, I know sa mga nagliligad, no, ang mga government agency target na gina-hack. So, anong assurance ang inyong department o kung sa inyo diri sa Western Visayas at sa MIS ninyo nga hindi ma-hack bala, sir, ang inyong system? Yes, ma'am. Oo, ma'am. Actually, hindi na kita bago because ang ating website isa na sa mga prone na gina-attack, especially sa in-face pala itong website. Yes, sir. So, thankfully, together with sa ating central office, pag-umigay kita kung paano natin i-bulitan na hindi kita ma-ego sa intrusions sa mga cyber attacks natin. Ang atong nanding ang gina-consider it ang atong mga information, mga data natin na hindi pwede na-attack or mag-leak sa sagwa man na nakuha, especially ang mga personal information kung atong mga personnel, especially sa atong mga firewalls. So, ang ginatanaw natin, kaya ang pinaka-prioridad natin na hindi magkuha ng informasyon. Yes. Jan, bago kita padayon sa pagpangangkot sa kay Engineer Ayan, maghahatag kita anay sa pila ka mga pahanumdum kay Sir Ian, no? Magbalik kita, sir. So, stand by.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalam tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. African soy papers sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Paunahing target ng kagawaran ng agrikultura sa muling pasiglahin ng sektor ng mga pagpapuri cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng anting babol sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita sa Pagsa Pag-uulan. Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalam tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Kuya Bistik, bakit mo pinuputo ng bakawan? Ang natong bitoy, namuting bakawan, naninis pag napino. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumuti ng bakawan. Sabi ng teacher mo yun? Hindi, sabi ni Lolo yun. Dito! Lagot, ayun si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ako si Felicidad Castro Caballero, saka presidente sa Farmers, Masaroy Farmers Association. Tribo sa Panay sa Masaroy, Kalimutan. Kung hindi kami develop sa Masaroy, tamaan di ka buglay, bisan sa kabataan namo, ang dalan kung hindi kami improper, hindi kami pamuligan sa gobyerno. Kung pareho daw, ay kami ginuligan sa 40, kag LGU, siguro diyang among palibot tamaan ka, pari ko pala, kay duro nga Dedo karon na daw tamaan kasanan, kay ginuligan makami 40, bitawan kami sa project, mga flower, tapos mga tools para sa among pagkukuwarda among mga flower, tapos nag-training pa rin kami sa mga organic namon, nagamit pa namin sa among mga flower. Salamat man sa 40 nga nagbulig namon paagi ba sa DCU nga nag-support kag sa mga membro kay tuas kapitan ka dyan. Philippine Standard Time, alas 5:41 kita, nag-upmati kong gyapon diri sa programa, Usapang Agrikultura. Pod ko si Engineer Ayan Sunubin sang MIS, also sa piyak na partner sang Radyo Pilipinas sa Department of Agriculture through John Candelario. John, dugang nga mga pamangkot kay Engineer? Yes, you mentioned kanina ang pila ka mga challenges sa pag-update at pag-maintain sa ating mga information system. Sa karon paano naman tina-share kag in-access across sa nagkalain-lain division ng operating unit sa ating department ang pila ka mga data nga gina-manage natin sa balance ng MIS. Okay. So dyan, atong data, pwede natin ma-access through MIS portal natin.
So, na-access natin ang mga information not only sa MIS but across operating units natin. So, but those na mga information need some request. So, kinamana natin request for documentation kung saan nakakadto ang data para saan na ang data. And while for sa mga outsider natin, outside clients natin, so like for example sa mga national government agencies, usually nag-letter sila. And for researchers, sa mga students natin na nagkakilala sa mga information, pinapresenta lang nila is aton na letter may nakatag sa aton. But ang information nila, natin is subject to sa aton DPO, sa database officer natin. Pwede allow ang search information, especially yung mga personal information natin. Example, mga farmers na information natin, hindi natin pwede na it's just a number lang. Like for example, number some farmers dito sa Iloilo, sa Capiz, and so on and so forth. So, ano na pwede mo itong hatag. But aside sa na, hindi na perfect kung nakahatag ng mga detailed information nila. Mm-hmm. Sir, i-follow up ko lang, bali sa sharing sa mga data, o pag-access ng mga departments through the MIS. So, bali, aside from the department, pwede sir ang mga farmers, ang mga students, sa mga schools to link sa inyo, sir, no? Gina-share yun na ang inyong, I guess, ang mga data ninyo, engineer? Yes, ma'am. Madamo ang atong ginabato ng mga request na link sa mga estudyante. At sa mga researcher, ang gusto mabalaan kung ano about sa department. Ang mga impormasyon nila, dito pagkuha, but ginasubject natin for sa data file natin. So, kung mga production data lang ng wala din problema, kaya hatag natin. Oo, pero through dapat sir, syempre, ginaproseso ina ako ginatanaw ayo before you share the data. Yes, ma'am. Ginatanaw natin siya. So, subject for approval kung may natagan or data may na. Pero kung sabihin mga basic na information na gina-share. Right there and then, pwede natin sila matagaan. So, mas may sila ma'am letter kung ano ang ginapangayo nila, anong gusto nila, ang specific ng gusto nila ng information na makuha sa office. So, dapat lang sir, no, magsunod sa guidelines o proseso before sharing. Yes, ma'am, para for documentation. Yes. Para sa actually, accomplishment na natin, so dapat i-document natin. Yes. So, paano niyo, sir, ginahanas ang inyong staff sa paggamit man sa information system o ining digital tools? Yes, ma'am. Actually, challenge man kisa sa ato because sometimes may mga upod man kita na hindi ako sanay sa teknolohiya. Correct. But, sige lang, it's a birthday sana. But before we implement some mga in-house mga systems, but ginaobra natin is nagkakandak kita beta testing. So, like for example, the last na system implementar natin sa departamento ang facial recognition natin. So, instead of buying some gadgets, we do use some mga cellphones na natin. So, before sa implementation, together with sa ating mga human resource, nag-beta testing kita, base may mga problema pa or ang ginatawag na bugs sa ating system. So, ang ating programmer, nag-coordinate na sa human resource for like for example 2 weeks na testing. And then after that, every operating unit nag-conduct sa training. So, pinaisa-isa din natin para at least masanay sila. Sometimes sa una nang ang reply, pero sa ulitin, medyo mahapos na. Like for today, sa subong mag-simpo natin, sa Marso, budlayan kami sa facial recognition. But subong na Abril, Mayo, hapos na siya. So,
ang ginaobra nato is conduct training, especially good ma'am sa operating unit pag isa-isa linganakot. And balanta engineer dasig no ang turnover ako nining bilang may bago naman up, may mga nagaulhot lang ka mga ano diba mga mas mapos, mas madali nga mga app bala. So bali nag-adapt man ang MIS or very dependent ka mo sa central office para kung anong mga inyong mga tools or digital tools balian mo lang ng ginagamit, sir. May ara kita ng unified na mga systems or yung gina-develop sa central office natin. But yung ara ng kita mga systems na develop in-house. In-develop sa ating na opisina. So, yun na, ang ginasituit na as much as possible, ginatrack natin ang process mo. And then, ang usability niya, mas mag-focus, especially for those na hindi pa na PT, ginado away na doon ang complexity sa isang application or isang system. So, as much as possible, simple lang yun, ang user interface, hindi magamo, stay to the point ang aton pag-cluster sa aton system. So, napamakot ko to kaina kung paano nyo na proteksyonan ang mga data ninyo, no? May na-mention ka kayo na may firewall, nga ginabutang para nga hindi dali-dali na ma-attack ang inyong system. Pero nakaagigid man, sir, nga ginhakabi or ginattakin inyong system? May ara report namin ma'am sa DICT at sa central office namin na may ara possible intrusion sa atong website. So, salamat lang din na wala na deface ang atong website ma'am. And within the day tanaw natin we-check natin kung may data leaks or usually man sa mga may binadeface ang hacker ang ating na website. Kapalagian lang na wala siya na wala yung data leak or wala yung na-deface sa atong website. So, hindi siya unusual na hindi siya unusual na wala intrusion sa taga-adlaw ang atong system o kung ang atong website. So, as I said, kahapon din check naman using monitoring threat na tool, around 26,000 ang nag-attempt. So, muna kadakuan natin challenge when it comes to security sa atong ICT. So, dako muli ang ang roles ng DICT in tanan man nga mga information o kung I mean ang pag-anglig, sir, sa mga information system sang inyong department. I guess hindi lang sang DA, no? Sa ibang pagid ng mga government agency. Engineer Ryan? Yes, ma'am. Actually, bulig sa DICT when it comes to our connectivity. Including mga manununod nilang training sa atong mga sa MIS. And ang ila support and collaboration sa atong opisina. Medyo makita ang pagbabatsagan natin ang support sa DICT. So, meaning, sir, from time to time, yung mga ginapatawag silang training, kung ka mo nag-propose sa mga bago nilang mga siguro pamaagi o kung mga information tools ng mga bago engineer? Yes, ma'am. Ang atong focus sa DICT, nag-invite sa aton for a training. And not only sa training, ma'am, but also sa support nila sa connectivity natin. And madali sila story, ma'am. Ang support nila sa atin sa department makita ang git. Yes, Chan, may mga dubang ikaw pamangkot kay sir? Yes, last thing naman, how do we envision for the advancement sa mga technology, mga pagpasangkat paano natin visualize ang maging future
sa ato naman niyang MIS sa Palabuton. Yes, Jan, pato ni yung challenge sa aton ang palaabot ng aton that we wanted nga i-integrate naton GIS kagumang sensing. Actually, GIS din ako para na naton, but we're looking into strengthen naton ang ating geospatial information sa aton section. Kay ang inyong na tool or inyong technology makabulig sa aton, especially sa decision meeting naton sa aton mga management level naton. Mahapos ang visualization natin kung ang makita natin mapa. So, we're looking into strengthen natin any considering na may restructuring kita and possible ang strengthen natin on the following years na days ahead. Okay, yes. Sir, may mga dugang ikaw nga luyag ipalabot sa mga aton sa iyang nga tagpalamati, no? Particularly naman sa mga farmers, kung may mga reminders ikaw. Go ahead, Engineer Ian, sir. Okay, Mambing, salamat din. For those na mga farmer na ito, o kung researcher o kung estudyante, iban information, just overall kita sa stating ko anong information basta na tumabalan sa departamento, and we will try to answer your letter. Diri na kami sa by the way, ang opisina natin diri sa may tubang sa Parola. So, feel free na magkatagiri o pagmaksulat sa atin sa email sa through mis@www.da.gov.ph. May Facebook ba ka mo, sir, no? Via email lang kami Mambing. Okay. Sige. Yes. So, thank you man, sir, sa inyong mga panahon dali sa among programa, sa atong programa sa Department of Agriculture. Kag may mga shout-out ikaw, engineer? Kami won? Mambing, salamat din sa tinihon binatag niyo sa amin na Sir John. Sa ating mga staff na ngayong hada, sa kay John, kay Engineer Blue, kay Gilmore, at kay Richard. Maraming din na salamat sa inyo. Yes, thank you, good Sir John. Anything pa bago kita magtapos matakop sa ato sa inyong program? Thank you, good engineer, ha? Yes, John, go ahead. Thank you so much, Kid, sa paring nila kabahin sa ating programa sa pag-agrikultura. Ang tanan na katapos ng planning, monitoring and evaluation division sa dadong sa pagpamuno sa hepe sa PNED, si Atty. Ron Asuncion, kag nanging resource speaker naton. Sumong naman niyang semana kagabuas na adlaw ang makaupod naton ang si engineer Eugene Akpatiano naman pag-istoryahan natin ang pinaka-mabutang may kantanan sa presentation sa pinaka-mga civil service organization din sa Western Visayas, particularly ang mga organisasyon natin na kabahin sa pila natin mga services at mga programs sa Department of Agriculture Western Visayas. Yan sa ating mga agri, sa ating mga listeners, sa ating mga pamalanaw, sa ating Facebook Live na tutok na sa ating programa every Monday to Friday, 5 to 6 a.m. Sa mga explanation ni Engineer Ayan, ang importansya sa management information section na kung sa diin na daw naghahatag proteksyon sa mga data sa departamento, and syempre ginahatagan nila, ginaambigan nila ini ako sa diin if ever may mga need ang department sa kung ano nga data sila ini naga-provide dyan. Yes, exactly, Ma'am Pinta. Hindi mahapos ang ilang responsibility no bangod the COVID it's very critical, especially nowadays with advancements sa technology sa information system at now sa mga challenges, but we are so thankful na somehow naging convenient ang pila natin sa mga pamaagi sa BA Western Visayas pinagi sa mga services kagabulit niya
sa MIS sa aton. So like any other agency, like any other section sa isa ka department, may mga challenges o kung may mga paghangkat pero nabatian man naton kung paano gina-carry, no? Ginahimuan sa mga ginahimuan sa mga tikang para masuportahan kung ano man ang need sa isang sining management information sections ng Department of Agriculture. So with that, Jan, salamat gid sa liwat kay Engineer Ayan. Thank you gid sir sa imong nga panahon diri sa Radyo Pilipinas. Jan? Thank you. Ay yes, go ahead sir Ayan. Thank you, Ma'am Bing. Good morning. Yes, good morning. Yes, Jan. Once again, salamat din sa tanan na nag-support sa ating programa. Sumuwaga sa ating usapang agrikultura. Shout out sa tanan nga nagpapamat sa mga Facebook Live support kay Sir James nga nagatutok man sa ating programa. Kaya Atty. Rolin nga nagataw sa ating live stream sa buong kay Ma'am Lou Polguera sa achievement niya sa research division nga nagatutok din sa buong aga. Yes, sa mga mag-drop by anytime sa amon sa inyong Facebook page, no, Radyo Pilipinas. Thank you gid sa inyong pag-upudban sa amon and sa mga naka-online sa karon maayong aga gid. So with that, nagapasalamat kami sa liwat si John tomorrow, same time 5 o'clock until 6 sa isa na naman ka-edisyon sa programa Usapang Agrikultura. Salamat kit po ang kabyanan, John, sa ating sa iyong bye-bye sa ating sa iyong mga partner man dali sa technical side sa studio, si Rochelle Jones Sotahero, sa bahin sa transmitter, si Pipoy Magallanes. With that, John, salamat! Thank you, Ma'am Bing. Thank you so much sa ating mga kadi. Yes, Pilipinas, salamat man. Ako naman si Ding Gabiona, maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong pagtangkilik at pagtiwala at Radyo Publiko.